Sabi niya dito, dapat may kakambal ang batas na pag-alis ng provincial rate. Yung negosyante di pwede magtaas ng prices. Anong gusto mo? Maging charity yung business? Yung mismong may-ari ng negosyo, yung walang kikitain? Kahit na yung pagod, yung kapital nila, yung nakasanla doon sa pagtatayo nila ng negosyo na yun. Diba? Napaka-entitled nyo naman. Ito kasi yung mahirap sa Pilipino. Wala silang idea doon sa kalagayan ng kabilang side, which is yung mga may-ari ng negosyo. Sila yung nagke-create ng trabaho, sila yung nagpapasweldo, so on and so forth. But yung kabilang side, yung mga empleyado, they do not have, or most of them, do not have an idea kung paano tumatakbo yung negosyo. Paano binabase yung sweldo nila at kung ano yung mangyayari pag tumaas yung sweldo nila nang hindi tumataas yung productivity nila. Ito, tutorial muna tayo. Ito yung sweldo sa kaliwa. Okay? And dito kukunin yung sweldo nyo sa kanan. Yung product, which is andyan yung cost, labor, profit. And, syempre, yung halaga. So, ito na nga. Ayan, dinagdagdag daw sweldo. So, anong gagawin ng trabaho? Or ng kumpanya? Of course, ipapatong yung dagdag na sweldo doon sa produkto as labor cost increase. Tapos, ang gusto ng mga damuhong Pilipino, maging ganito. 'Di ba? Kunin doon sa business owner yung impact ng wage increase. Abay po, ba't pa ako magbi-business? 'Di ba? Ba't pa ako magbi-business? Mag-charity na lang ako. Anong silbi ng pagbi-business ko kung yung kita ko, hindi ko rin mararamdaman and palugi pa ako? Ito na yung estado ng pag-iisip ng mga Pilipino na kung saan wala silang idea sa kung ano yung pinaglalaban ng mga politikong binoboto nila. Basta maganda lang pakinggan. Basta magaling lang magmura. Boboto ko yan. Basta sabihin niyang pro-poor ako, pro-manggagawa, pro-mangingisda, pro-magsasaka. Pero they never understood kung ano yung deeper motive doon sa bakit nila pinaglalaban. Yung ganyang klaseng walang kwentang idea. Well, this is Pinoy Extreme. Have a good day. This is Pinoy Extreme.